Mga gunita ng himagsikan, Emilio Aguinaldo. Si Emilio Fami Aguinaldo Sr. ay pinanganak noong Marso 22, 1869 sa Kawit, Cavite. Siya ang ikapito sa 8 anak ni na Carlos Javier Aguinaldo at Trinidad Fami Aguinaldo. Ang pamilya ni Aguinaldo ay mayaman dahil ang kanyang ama ang gobernador ng kanilang bayan. Nag-aral si Emilio sa Kolehiyo de San Juan de Letran, ngunit kailangang tumigil sa kanyang ika-4 na taon dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Pagkatapos, pinasan niya ang responsibilidad sa pagtulong sa kanyang ina sa pagpapatakbo ng kanilang sakahan noong 1885 sa edad na 25. Naging unang gobernador Silio Captain Municipal siya ng Kawit. Naging Freemason si Aguinaldo sa taong ito. Sumali sa Pilar Lodge 203 sa Imus, Cavite na may codename na Colon. Sumali rin siya sa Katipunan at ginamit ang nom de guerre na Magdalo bilang parangal kay Maria Magdalena. Aguinaldo would later become the first and youngest president of the country by being the president of the First Republic. His presidency was cut short when he was captured by the American soldiers in Palanan, Isabela, where he pledged his loyalty to the American government, thus dissolving the First Republic. He tried to rejoin politics by challenging Manuel L. Quezon in the 1935 presidential election, but he lost, leading him to retire from the public life. President Aguinaldo continued to serve the government politically under the succeeding administrations. President Elpidio Quirino appointed him as a member of Philippine Council on State in 1950. Si Aguinaldo daw ay naging una at pinakabatang pangulo ng bansa sa pamamagitan ng pagiging pangulo ng unang republika. Naputol ang kanyang pagkapangulo nang mahuli siya ng mga sundalong Amerikano sa Palanan, Isabela, kung saan ipinangako niya na ang kanyang katapatan sa pamahalaang Amerikano kaya natunaw ang unang republika. Sinubukan niyang muling sumali sa politika sa pamamagitan ng paghamon kay Manuel L. Quezon noong 1935 presidential elections, ngunit natalo siya na humantong sa kanyang pagretiro sa pampublikong buhay. Si Pangulong Aguinaldo ay nagpatuloy sa paglilingkod ng pamahalaan sa politika sa ilalim ng mga sumusunod na administrasyon. Itinalaga siya ni Pangulong Elpidio Quirino bilang miyembro ng Philippine Council U.S. State noong 1950. Emilio Aguinaldo died of coronary thrombosis on February 6, 1964. He was 94 years old. In his lifetime, he was able to witness the administration of succeeding President of the Philippines until the term of President Diosdado Macapagal. Si Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Pilipinas, ay namatay sa coronary thrombosis noong Pebrero 6, 1964, sa edad na 94. Siya ay ipinanganak noong Marso 22, 1869, sa Cavite, Elbejo, Pilipinas. Nasaksihan ni Aguinaldo ang mga administrasyon ng mga sumunod na Pangulo ng Pilipinas hanggang sa termino ni Pangulong Diosdado Macapagal. Pinamunuan niya ang pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa Espanya noong 1896 at kalaunan ay nakipaglaban sa Estados Unidos para sa kalayaan ng Pilipinas. Si Aguinaldo, pinablish niya yung unang libro na may pamagat ng mga gunita ng himagsikan na naglalaman ng kanyang memorya mula noong 1928 hanggang 1946 at naglalaman din ito ng kanyang pagsilang noong 1897. Ito ay base sa maraming dokumento katulad ng tala-arawan na itinago o preneserba at tinipon mula sa kanyang pamilya. Katapusan na ng 1963 nung napagdesisyonan na ni Aguinaldo na ilabas ang kanyang libro at ito ay translate ni Los Colendrino Buco na siyang sekretary ng Graduate School of Education at miyembro ng mga guro sa University of East. Ang libro na may gunita ng himagsikan ay opisyal na nilabas
sa publiko noong 1967. Nevertheless, it was presumed by Ambet Ocampo, 2017, that a second volume was also drafted by Aguinaldo, which could have covered the resumption of the Philippine Revolution against Spain in the Philippine-American War. Until now, no one knows whether it was actually written by Ocampo, hence that it might be hidden a secret compartment, drawer, or passageway in the Aguinaldo shrine in Kawit, Cavite. Ambet Ocampo believed that Emilio Aguinaldo may have written a second volume about the Philippine Revolution and the Philippine-American War. However, its existence is uncertain, and Ocampo suggests it might be hidden in a secret spot at the Aguinaldo shrine in Kawit, Cavite.